Naglipa na sa Masbate City ang mga emergency alert messages pero imbes na magbabala sa sakuna ay may kinakampanya mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Ang babala ng COMELEC at Malacanang, posibleng makulong ang mga may pakana niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Wala namang bagyo o lindol sa Masbate City pero lumabas ang emergency alert na ito sa cellphone ni Christian. Yun nga lang, hindi babala sa kalamidad ang mensahe nito, kundi listahan ng mga kandidato sa eleksyon sa kanilang lugar. Unang naisip namin kasi kakatapos lang po ng lindol sa Thailand and Myanmar, so malakas po yun. So ganun. And then pagkakita namin na iba yung laman ng message alert, doon na kami nagtaka. Ganito rin daw ang lumitaw sa cellphone ng mga katrabaho ni Christian. Kaya naman inireklamo niya na ito sa COMELEC. Babala naman ng poll body, posibleng managot ang mga kandidatong mapatutunayang may kinalaman sa kumalat na emergency broadcast messages. Hindi rin po yung pagiging tapat ng mga kandidato, kung yan man ay nangyari, sapagkat pag nanakaw po yun ng karapatan ng may-ari sa ere. Ang mga nanakawan dito, mga telcos. Kaya sana pakiusap natin sa mga ahensya ng pamahalaan na talagang may kakayanan na matrace ito, alamin natin. Iniimbestigahan na rin ng National Telecommunications Commission ang insidente. Sabi naman ng Office of Civil Defense, nakasisira ito sa tunay na layunin ng emergency alert. Nakita natin yung nangyari sa Myanmar, no? And we really don't want the public to lose trust dito sa alert system messaging natin. Nilinaw rin ng OCD na walang nahack sa kanilang system kahit sa mga telco. It's a secure system, no? Kasi when we sent the letters, they already gave parang initial feedback kaagad that there was no message sent from their platforms. Paliwanag naman ng cybersecurity expert na si Henry Kaga, maaaring gumamit ng peking cell tower ang may pakana nito para maipakalat ang kanilang agenda. Ipinakita pa ni Kaga ang posibleng ginawa ng nagpakalat ng emergency alert na hindi naman pala emergency ang mensahe. Kung ano yung functionality ng ginagawa ng regular or ng legitimate cell tower is yun yung gagawin niya. Kung gusto niya mag-send ng message ng SMS o magsisend siya ng SMS or kung gusto niya tumawag sa iyo, makakatawag siya sa iyo. Isang halimbawa ng peking cell tower ang mga IMSI catcher. Matunog ang mga to sa mga POGO at scam hub. Kayang higupin ng mga makinang to ang mga datos mula sa mga device sa paligid nito. Ibig sabihin, hindi lang pagpapadala ng fake alerts ang kayang gawin gamit ang mga peking cell tower. Kaya nitong pakinggan ang inyong mga tawag at basahin ang inyong mga pribadong mensahe. Nagbabala na rin ng Malacanang laban sa pag-abuso sa emergency broadcast services. Pag sinabi pong emergency, dapat pang emergency lamang po. Hindi po to dapat inaabuso ng sinuman. Sinuman po na mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa batas ay sasampahan po ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.